Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa balitang panahon ngayon. Nakakaapekto pa rin yung shear line o yung salubungan na malamig at mainit na hangin sa may bahagi po ng Southern Luzon at Visayas na kung saan itong shear line ang magdudulot pa rin po na mahina hanggang sa katamtaman kung minsan ay malakas na bugso ng pag-ulan sa bahagi ng Mimaropa, Bicol Region at sa may Eastern Visayas. Ngunit dahil pa rin po sa amihan ang bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin po itong Aurora, Quezon at Cordillera Administrative Region ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtaman na mga pag-ulan, epekto nga po yan ng amihan. Pero dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon, ay generally fair weather o maaliwalas sa panahon naman po inaasahan natin. Ngunit mataas pa rin po ang tsansa na may hina mga pag-ulan o mga pag-ambon lalo na po sa madaling araw. Dahil naman sa easterlies, ang bahagi ng Davao Region, pati na rin ang Sorsogon ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero ang nalalabing bahagi po ng Visayas, pati na rin ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay generally fair weather condition na asahan natin. Ngunit maging handa pa rin sa posibilidad ng mga thunderstorms ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Wala naman po tayo minomonitor ngayon na low pressure area o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, epekto pa rin na shear line yung magdudulot ng mga may hina hanggang sa katamtaman kung minsan malakas na bugso na mga pag-ulan sa bahagi ng Mimaropa at ng Bicol Region. At amihan pa rin po yung magdudulot ng mga may hina o makulimlim na panahon na may kasama may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin sa Cordillera Administrative Region, Aurora at sa may Quezon. Dito pa rin po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng ating bansa o bahagi ng Luzon, bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan yung naasahan natin na kung saan may mga tsansa pa rin po tayo na isolated light rains o yung pulo-pulong may hina mga pag-ulan o mga pag-ambon, epekto rin ng amihan. Temperatura natin bukas dito sa Kamunilahan ay nasa around 23 to 30 degrees Celsius. Sa mga pupunta naman po sa Tagaytay, nasa around 21 to 29 degrees Celsius. Malamig pa rin po sa may Baguio City, nasa around 14 to 22 degrees yung agad ng temperatura. Sa may Lawag naman, nasa around 22 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, dahil nga po inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may kasama pag-ulan, nasa around 20 hanggang 26 degrees lamang yung magiging agwat ng temperatura. At dahil maulan din po sa bahagi ng Legazpi City, nasa around 24 to 28 degrees lamang yung agwat ng temperatura. Dumako na po tayo sa Puerto Princesa at Calayan Islands na kung saan nasa around 25 to 30 degrees Celsius yung agwat ng temperatura bukas. Sa mga kababayan naman po natin sa Kabisayaan, dito po sa may Eastern Visayas, dahil pa rin po sa epekto ng shear line, maulan na panahon pa rin po yung inaasahan natin dyan bukas. Pero sa Western at Central Visayas ay maaliwala sa panahon po inaasahan natin lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon at gabi, expect pa rin po natin yung mga dagliang pag-ulan, dala nga po ito ng mga localized thunderstorm. Temperatura natin bukas sa Tacloban ay nasa around 25 to 30 degrees Celsius. Ganun din sa bahagi ng Iloilo, pati na rin po sa Metro Cebu na kung saan nasa around 25 to 31 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa epekto ng easterlies, ang bahagi po ng Davao Region at ang itong bahagi po ng Sorsogon ay makulimlim na panahon pa rin na inaasahan bukas na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, maaliwalas ang panahon na inaasahan, ngunit posible pa rin po yung mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Temperatura natin sa Cagayan de Oro ay nasa around 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Metro Davao, 25 to 32 degrees at sa may Zamboanga naman, aabot sa 32 degrees ang maximum temperature. Kaugnay nga po ng shear line ay meron po tayong nakataas na weather advisory sa may bahagi po ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Ibig sabihin po na to, ngayong araw hanggang bukas po ng hapon ay posible pa rin umabot sa 50 hanggang 100 millimeters of rain yung kanila pong maranasan o matala sa mga nabanggit na lugar. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan dyan dahil nga ilang araw na rin po na sunod-sunod ng mga ulan yung kanila naranasan, kaya mas mataas sa ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng linggo ng hapon hanggang Martes po ito ng hapon, ang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay, yung inaasahan pa rin po natin
na makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pag-ulan epekto ng shear line. Kaya atin pong paghandaan itong mga areas po na to dahil nga yung mga pag-ulan na inaasahan po natin ay posible nga po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa lalo na sa low-lying areas at sa bulubunduking lugar. Para naman po sa mga kababayan natin na maglalayag, nakataas pa rin po yung gale warning natin sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, western coast ng Pangasinan, eastern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, pati na rin po sa may Isabela ay may gale warning din po tayo, northeastern coast ng Aurora at sa northeastern coast ng Polillo Islands. May gale warning din po tayo nakataas sa may baybayin po ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay at ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar at sa northeastern coast ng Eastern Samar. Kapag may gale warning po tayo, hindi po natin hinahayaan pumalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin po yung may maliit na sasakyang pandagat dahil sa posibilidad na malalaki at matataas na mga pag-alon na kung saan posible nga po umabot sa 5.5 meters ang wave height.